Hello guys! Welcome back to my channel. Today, may isa na namang recipe tayong ipapakita sa inyo. So today, gagawa tayo ng lumpiang togi or tinatawag na lumpiang hubad. Gulay na hubad. Pwede siya i-balutin sa wrapper. Pwede rin siyang kakainin ng diretso. So, naglagay lang ako ng mantika. Naglagay din ako ng garlic at onion. Halu-haluin lang natin. Huwag nating sunugin para hindi siya mag-iba ang kanyang lasa. So, kukunti lang ang nilagay ko na ground pork. Konting-konti lang. Wala pang ang 100 grams eh. So, hahaluin lang natin siya. Ayusin na natin yung paghalo upang na maayos ang kanyang kulay. Huwag natin sunugin yung ating condiments, lalo pa yung garlic at onion, para hindi iba ang lasa ng ating niluluto. So, ibabrown na natin ng kaunti ang ating ground pork dahil ito siya yung ating sahog sa ating gulay. So, itong aking lumpiang togi, masarap ito siya kainin. At sa sinasabi ko, maganda rin ito siya babalutin natin sa lumpiang wrapper. So, ayan. Atin na siyang lagyan natin siya ng soy sauce. Kaunting soy sauce lang ilagay natin upang magkulay brown ng kaunti ang ating giniling. So, halu-haluin na natin yung ating soy sauce. Konti lang ilagay natin, yung makalasa lang. Pagkahalo-halo natin, i-dry lang natin ng kaunti. Saka natin ilagay yung ibang mga sangkap. So, pag ma-brown na natin yung ating giniling, dahil sa soy sauce na nilagay natin, maglagay tayo ng kaunting granule seasoning upang masarap yung kanyang lasa. Itong granule seasoning, hindi naman kailangan na maraming lagyan natin. Konting-konti lang. As long na masinggot sa natin yung ating karne, talagang masarap at malinamnam ang kanyang lasa. So, maglagay na tayo ng black pepper. Ihalo-halo natin ng maayos upang napantay-pantay ang kanyang lasa. So, itong aking lumpiang gulay, taugi ang aking nilagay. Dahil sa taugi, pwede natin ang sobra magawang lumpiang gulay. Diba? Pag hindi natin maubos, pwede natin balutin ng wrapper. So, magiging another gulay na recycle na natin. Diba? Ganon. So, dahil nakakaunti lang naman kaming kakain, tatlo lang kami ang kakain, hindi maiwasan na mayroon tayong sobra, kaya gagawin nating lumpiang gulay. So, again, hahaluin na natin ng maayos bago natin ilagay yung ibang mga ingredient. So, ayan, lumabas na yung sariling mantika. Ilagay na natin yung ating sweet potato or ang kamote. Yung ating lumpiang taugi o kaya lumpiang gulay, masarap pag mayroong kamote. Dahil ang kamote nagbibigay ng tamis at masarap na lasa sa ating gulay. So, hahaluin na natin ng maayos upang maluto. At dahan-dahan lang para hindi siya madurog dahil strips yung ating pagkahiwa, madali siyang maluto. So, wag natin siyang i-overcook dahil i-deep fry pa natin. So, ayan. Titingnan natin pag ma-half cook na yung ating kamuti, saka natin ilagay yung ating ibang ingredients. So, hahaluin na natin hanggang sa lumasa ang lasa ng giniling sa ating kamuti. O, diba? Masarap ang lumpiang gulay. So, masarap yung ating lumpiang gulay pag mayroon siyang kamuti. And then, ilagay na natin yung ating mix na gulay, repolyo, and carrots. Yun lang yung mga gulay na aking nilagay dahil yan lang naman ang available sa ref. So, diba, kahit konti lang ang mga gulay na mayroon, basta mayroon tayong kamuti at gulay na repolyo at carrots, may kaunti kang giniling, pwede ka na gumawa ng lumpiang gulay o kanya gulay, lumpiang hubad. O, diba? So, ito na, halu-haluin lang natin. Huwag natin siya i-overcook dahil na atin siyang balutin sa lumpiang wrapper. So, lutuin natin siya and then i-drain. Huwag natin diretso
na babalutin natin sa lumpia wrapper dahil mabutas yung ating lumpiang wrapper. So, ang ating extender o yung dagdag sahog, yung ating tofu na fry natin. So, nag-fry na ako ng tofu. Ito yung ating pangdagdag sa ating gulay. So, pwede na natin siya makain. Kahit hindi pa natin balutin sa wrapper, pwede na. Pero of course, pag mayroon siyang matira, saka natin babalutin sa lumpia wrapper, so recycle na panibagong ulam. Itong gulay, napakasimple tingnan. Napakadali hanapin yung kanyang ingredient. Pero alam nyo ba, masarap ito. Ito yung gulay na lumpiang hubad, pwede mo nang kainin. And then, pag may sobra ka, pwede mo na siyang balutin sa lumpia wrapper. Ganito lang ang teknik. Kung gusto mo magtipid na pangkapagkain at masarap, so gumawa ka ng kagaya nito, yung lumpiang hubad. Sa pagluluto sa bahay, kailangan marunong ka mag-budget. Kung kayo-kayo lang naman na nagluluto, so kailangan marunong ka magtipid. Hindi lahat na pagkain pag may sobra, isasayangin. Kailangan gumawa ka ng paraan. Of course, sa mga trabaho, hindi maiwasan na mayroon ka mga kasama na hindi kumakain ng mga leftover. So gagawan mo ngayon ng paraan kung paano mo baguhin. O diba, hindi lahat na tao may gustong kumain ng leftover. Ganon. Ngunit, pag marunong ka gumawa ng mga leftover sa panibago, syempre mauubos yun, hindi masasayang. And then, siya nga pala, ipahuli natin yung ating togi. Kasi yung togi, hindi naman kailangan lutuin. Kasi pwede nga siya malagay sa salad. Diba? So, ito yung ating lumpiang gulay. Lumpiang hubad. O, simple lang ito, ngunit masarap. Pwede ka na sa nagda-diet sa gabi, ito nang kainin mo. Wala nang kanin. Dahil may tofu na, may gulay pa. So, ito yung ating lumpiang gulay. Marami siya kasi isang lutuan ko, hindi naman pwede magluto ka ng konting-konti lang. Diba? Kasi gusto kong kumain ng binalot. So, i-deep-fry natin yung iba. Ang iba, i-ready, kain na natin. So, ito yung ating lumpiang hubad. Thank you for watching! Handa na ba kayo sa pag-celebrate ng araw ng mga patay? Sigurado, namimiss nyo rin yung mga mahal natin sa buhay doon sa ating mga sementeryo.